They say, keep your friends close and your enemies closer. Pero hindi naman inakala ni Mallory na matagal na palang nasa tabi niya ang kaaway niya. Minamahal at inaalagaan pa niya. Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Mallory habang pinapanood na nagkakagulo ang mga bisita sa mismong kasal nilang dalawa ng long-term fiancé niyang si Sandro. Nasa kalagitnaan na ng seremonya nang bigla na lamang may dumating na mga pulis para ipatigil ang kasal nila. Anong ginagawa ng mga pulis na yan dito? Bakit sinisira nila yung kasal namin? Baling naman ni Sandro sa organizers ng kasal nila. May aarestuhin daw po sila, sir. Hindi naman namin sila pwedeng pigilan. Sagot naman ito. Aarestuhin? Sino? At bakit naman? Tanong pa niya. Ngunit hindi pa man makasagot ang organizer nila ay may 2 pulis na ang lumapit sa pwesto nila. Mawalang galang po, Mr. Castañeda. Pero nandito po kami para arestuhin si Miss De Castro. Sa salang pagpaslang kay Mr. Anton Castañeda. Sagot ng isa sa mga pulis na gumulat sa kanilang dalawa ni Sandro. What? Sandali. Nagkakamali po kayo. Hindi ko po yan ginawa. Wala po akong ginawang ganyan. Depensa naman niya agad sa sarili. Nilingon niya pa si Sandro para humingi ng tulong, ngunit nakatulala na ito sa hangin. Pasensya na, Miss De Castro. Ngunit ikaw ay inaaresto sa salang pagpatay kay Mr. Anton Castañeda. May karapatan kang manahimik. Ano mang sabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo sa hukuman. May karapatan kang magkaroon ng abogado. Kung wala kang kakayahang kumuha ng abogado, ikaw ay pagkakalooban ng isa. May karapatan kang tumanggi, sumagot sa mga tanong kung wala yung abogado mo. Sagot pa ng isa sa mga pulis habang pinupusasan siya. Anong nangyayari dito? Bakit yung pinupusasan yung kapatid ko? Galit na singit naman ng kapatid niyang si Mariam. Nang marating na rin ito ang pwesto nila. Ate, pinagbibintangan nila ako sa bagay na hindi ko naman Ginawa mo yun? Biglang putol ni Sandro sa sinasabi niya. Hindi, Sandro. Wala akong ginagawang ganon. Kung wala, bakit ka aarestuhin ng mga pulis? Bakit nila sasabihin na pinatay mo yung kapatid ko? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit ako. Sagot niya kay Sandro tsaka bumaling sa pulis at umiling-iling. Sir, nagkakamali po kayo. Wala po akong ginagawang ganon. Wala akong pinapatay. Hindi ko pinatay si Hindi na naman niya natapos pa ang sasabihin niya nang bigla na lamang siyang sampalin ni Mariam. At nang lingunin niya ito, ay kitang-kita niya ang galit sa mga mata ng kapatid niya. Pinatay mo si Anton? Hindi! Hindi ko yung ginawa, ate. Hindi ako. Hindi ko magagawa yun kay Anton. Maniwala naman kayo. Hindi ko magagawa yun. Kapatid siya ni Sandro at fiancé mo siya. Kung hindi, bakit ikaw yung inaaresto ng mga pulis? Tanong pa ni Mariam sa kanya. Napailing na lamang ulit siya. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa mga ito na mali ang mga pulis na wala siyang ginagawang mali. Na hindi siya pumatay ng kahit na sino. Hindi ko alam. Please maniwala naman kayo sa akin. Makaawa na niya. Ngunit naging bingi ang mga to at tuluyan na siyang dinakip ng mga pulis. Suot pa rin ang wedding gown niya at belo ay dinala siya ng mga ito sa kulungan. Doon naman ay halos hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Natauhan na lamang siya nang ipasok na siya sa isang selda at pagtawanan ng mga naunang nakakulong doon. Uy, may bago tayong kosa. Rinig niyang sabi ng isang nandun, si Carmen. Anong kaso mo, Ning? Tanong ng isa sa kanya na nagngangalang Rosa. Hindi naman niya alam kung dapat ba niyang sagutin yon. Ngunit nang makita niya ang nakakatakot na aura ng mga ito, ay napasalita na lamang siya. They are accusing me of murder. Mahinang sagot niya. Ano daw? Murder? Si Ketty. Magtagalog ka, Ning. Hindi lahat ng nandito ay nakakaintindi ng Ingles. Sabi sa kanya nang matandang nagtanong ng kaso niya. Si Rosa. Murder po. Murder? Pumatay ka? Hindi halata sa'yo. Saka bakit nagkaganyan ka? Gown na pang kasal ba yan? Si Carmen. Tumango naman siya. Kasal ko po dapat ngayon. Nang bigla na lang pong dumating yung mga pulis para arestuhin ako. Ang sabi, pinatay ko daw yung bayaw ko. Pinatay mo yung bayaw mo kaya inaresto ka ng mga pulis sa mismong araw ng kasal mo? Tanong ulit ng matanda sa kanya.
Hindi ko siya pinatay. Wala akong ginagawang masama. Kung hindi ikaw yung pumatay sa bayaw mo, edi sino? Bakit kanila ituturo bilang salarin? Tanong pa ni Carmen. Hindi ko alam. Sagot naman niya. Sus, walang kriminal na umaamin sa sarili niyang krimen. Kahit ako, kahit kailan hindi ko inamin yung kaso ko. Sabat naman ang isa pa doon, sa malayong dulo, si Rhea. Hindi mo naman kailangang aminin yun, dahil halatang halata naman sa'yo na gumagamit ka ng droga. Saad nung isa na sa tingin niya ay kasing tanda niya lang, si Kitty. Anong sabi mo? Galit naman na reaksyon nung nanita sa kanya. Akmang susugod pa ito kaya napaatras agad siya sa takot. Tama na yan, Rhea. Kitty, itahimik mo yung bibig mo. Suway naman agad ng matandang kumakausap sa kanya na si Rosa. Nakinig naman ng dalawa kaya natahimik din agad sila sa loob ng selda. Pagpasensahan mo na yung dalawang yan. Ganyan talaga sila, parang aso pusa. Baling pa sa kanya ng matanda na si Rosa. Wala naman na siyang sinabi at tumango na lang. Ako nga pala si Rosa, ang pinakamatanda dito sa selda natin. At yung dalawang nag-aaway na yan, si Rhea at Kitty. Yun namang isa na yon, si Carmen. Pakilala ng matanda sa sarili niya at sa mga kasamahan nito sa selda. Ako si Mallory. Sagot naman niya. Takot pa rin na baka may gawin ng mga to sa kanya. Mallory, ang mabuti pa ay magpalit ka na muna ng damit mo. Hindi bagay yung suot mo dito. At mukhang mamahalin pa yata yan. Saad pa ni Rosa. Napayuko naman siya para tignan ang suot niyang gown. Ang gown na hinintay niya ng halos 1 taon bago magawa. Ang gown na ginastosan niya ng ilang milyon para lang masuot niya sa pinakaimportanteng araw ng buhay niya. Ayos lang yan, Mallory. Matatanggap po rin kalaunan yung kapalaran mo. Natatawang saad pa ni Rhea para sa kanya. Hindi ko nga ginawa yun. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko nga magagawang pumatay ng kahit na sino lalo na si Anton. Kapatid siya ni Sandro, ang lalaking pinakamamahal ko. Hindi ko magagawa yun sa kanya. Sagot naman niya. Oh, kung hindi ikaw, sino? Bakit ikaw yung pinagbibintangan nila? Kastigo pa sa kanya ni Rhea. Hindi niya alam kung ano pa yung isasagot niya kaya napailing na lamang siya. Mahirap ipaglaban yung kaso mo, Mallory. May tutulong ba sa'yo na ipagtanggol yung sarili mo sa husgado? Tanong naman ni Kitty. Napatulala siya. Mas lalong wala siyang maisagot. Sa itsura ni Sandro at Mariam habang dinadakip siya ng mga pulis, ay alam niyang hindi naniniwala ang mga ito sa kanya. Wala na rin siyang mga magulang kaya wala nang sasalupa sa kanya maliban sa dalawa. Sobrang bilis naman ng pangyayari pagkatapos noon na halos wala na siyang naintindihan. 2 buwan lang ang lumipas ngunit nahatulan na agad siya. Pakiramdam niya ay naka-fast forward ang lahat. Mula sa inquest niya, sa pre-trial, sa trial, hanggang sa pagpataw sa kanya ng kaparusahan. Lahat yon ay nangyari ng mabilis na hindi na siya halos nakapagsalita pa. 12 taon yung pataw sa'yo? Tanong sa kanya ni Rosa nang makabalik na siya sa selda. Magpakabait ka na lang para mabigyan ka ng parol, saad naman ni Rhea. Umiling siya. Wala naman akong kasalanan. Kaya bakit nila ako ikukulong? Bakit nila ako paparusahan sa bagay na wala naman akong kinalaman? Pero hindi mo naman napatunayan sa korte na inosente ka, Mallory. Saad pa ni Kitty. Dahil hindi ako pinagtanggol ng maayos ng abogadong binigay nila sa akin. Alam ko na sinadya niyang matalo kami. Baka nabayaran ng pamilya ng ex mo. Si Rhea ulit. Natigilan naman siya at napaisip. Alam niyang kayang gawin ng pamilya nila Sandro yon. Pero nandun yung kapatid niya. Katabi ni Sandro sa upuan sa loob ng korte. Hindi na niya kukwestiyonin ang naging desisyon ni Sandro dahil kapatid nito ang nawala. Pero ang kapatid niya na hindi man lang siya nagawang tignan sa loob ng ilang buwan ng paglilitis sa kanya, hindi na niya alam lalo kung ano yung mararamdaman niya. Pwede ka pa namang umapil, Mallory. Yan na lang yung gawin mo para mabago yung hatol sa'yo ng husgado. Saad naman ni Carmen. Paano kung mas lalo lang lumala yung hatol sa kanya? Mas mabuti pang tanggapin na lamang niya yung hatol sa kanya ngayon at magpakabait na lang siya para mas mapaaga yung paglaya niya. Sagot pa ni Rhea. Natahimik naman ang mga kasama niya. Habang siya ay umiiyak pa rin sa pang-aabandona sa kanya, hindi lang ni Sandro kundi pati na rin ni Mariam.
Hindi siya makapaniwala na gano'n na lang kadali siyang talikuran ng mismo niyang kapatid. At kung akala niya, yun na ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay niya, ay nagkakamali siya. Dahil 1 buwan pa ang nakalipas nang malaman niyang buntis siya. 4 na buwan na ang tiyan niya, ngunit ngayon niya lang nalaman. Masyadong maliit ang baby mo para sa edad niya. 4 months na siya pero kasing laki lang siya ng 2 buwan na fetus. Sabi sa kanya ng doktora nila sa kulungan. Ano bang kailangan kong gawin para makahabol siya sa dapat niyang laki, doktora? Sa ngayon, kailangan mong kumain ng masustansya. At syempre, huwag mong kakalimutan yung mga vitamins mo. Malaki ang maitutulong ng mga to para maging malusog kayong dalawa ng baby mo. Bili nito sa kanya na sinunod naman niya. Lahat ng bili nito ay ginawa niya para lang masigurado na ligtas ang anak niya. At habang ginagawa niya yon ay hindi pa rin siya napapagod na maghintay na bisitahin siya ni Sandro o ni Maria man lang para maipaalam niya ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Ngunit lumipas pa ang mga buwan at dumating na ang araw ng pagsilang niya sa anak niya at wala man lang dumating sa mga to. Lalaki! Saad ni Rosa nang sa wakas ay mailabas na niya ang kanyang anak. Kaya lang ay ang liit niya masyado. Doktora, normal lang ho ba yan? Tanong pa nito. Normal lang ho yan dahil hindi niya nakuha ang sapat na nutrisyon na kailangan niya habang nasa loob pa siya ng tiyan ng ina niya. Pero kailangan pa rin natin siyang ma-check kung maayos ba yung kalusugan niya. Kaya kailangan ko na muna siyang kunin at ilabas dito. Sagot naman ng doktora. Hindi naman siya makasabat sa usapan ng dalawa dahil sobrang hinang-hina pa siya. 3 araw din siyang nag-labor dahilan para maubos ang lahat ng lakas niya. Nakapikit lang siya at nakahiga sa kama habang nakikinig sa usapan ng dalawa sa tabi niya. Ganun po ba? Sige ho, at ako nang bahalang magpaliwanag kay Mallory ng mga sinabi niyo pagising niya. Sagot pa ni Rosa. Sige po, salamat. Sagot naman ulit ng doktora. Tulad naman ng pangako ni Rosa, ay pinaliwanag nito sa kanya ang naging pag-uusap nito at ng doktorang nagpaanak sa kanya. At dahil narinig naman niya ang naging pag-uusap ng dalawa, ay hindi na siya nangamba pa. 1 buong araw din ang lumipas bago niya nakasama ang kanyang anak. At nang sa wakas ay hawak na niya ito, ay halos wala nang paglagyan ang kaligayahang nararamdaman niya. Ang gwapo niya, Mallory! Natutuwang puri ni Kitty sa anak niya. Kamukha siya ng daddy niya. Di gwapo din pala yung ex mo, tanong pa nito. Mapait naman siyang ngumiti at tumango. Sa puntong ito ay tanggap na niyang wala na sila ni Sandro. Na ang hindi pagbisita nito sa kanya sa makalipas na buwan ay malinaw na mensahe na ayaw na nitong maugnay pa sa kanya. At kahit masakit yon para sa kanya, ay tinanggap pa rin niya yon. Ang gusto na lamang niya ngayon ay makilala nito ang anak nila dahil alam niyang karapatan ng dalawa na makilala ang isa't isa. Subalit tila masyadong malupit para sa kanya ang mundo dahil 3 linggo simula nang pinanganak niya ang kanyang anak, ay bigla na lamang itong nagkasakit. Tulong! Tulungan niyo po kami dito! Sigaw ni Rhea habang kinakalampag ang rehas ng selda nila. Nilalagnat ang anak niya at kanina pa sila humihingi ng tulong, ngunit wala man lang kahit isang pulis na lumapit sa kanila. Ano ba? Kailangan ng tulong ng bata dito. Mga bingi ba kayo, ha? Si Kitty naman yung sumigaw. Pero wala pa rin talagang dumating para silipin man lang sila. Wala naman siyang magawa kundi ang manalangin na lang habang umiiyak at pinapanood na unti-unting bawiin sa kanya ang kanyang anak. No, please. Baby, no, please. Ikaw na lang yung meron ako, anak. Huwag mo namang gawin to sa akin, anak. Huwag mong iwan si Mommy. Makaawa niya habang yapos-yapos niya ang anak. Sander! Sigaw niya pa, nang tuluyan ng mawala ng hininga ang kawawa niyang anak. At kung hindi lang malakas ang iyak nilang lahat sa loob ng kanilang selda, ay hindi pa sila pupuntahan ng mga pulis. Ngunit huli na ang mga to dahil tuluyan ng binawi sa kanya ang anak niya. De Castro, may bisita ka! Anunsyo ng bantay nila. Hindi naman sa gumalaw at saglit lang na sinulyapan ang nagsalitang pulis, tsaka muling bumalik sa pagkatulala sa kisame ng selda nila. 1 buwan na ang nakalipas simula nang mawala ang anak niya. At simula din noon ay nawala na siya ng gana sa mundo. Ayaw na niyang kumilos o magsalita man lang. Hindi na rin siya halos kumakain dahil para sa kanya, mas mapapadali nun ang pagkikita nilang muling mag-ina.
Mallory, may bisita ka daw. Saad ni Kitty pero hindi pa rin siya natinag hanggang sa umalis na lang yung pulis. Ilang beses pa yung naulit sa mga sumunod na buwan hanggang sa 7 taon na ang lumipas. Pero hindi pa rin talaga siya tumitinag para harapin kung sino man yung bumibisita sa kanya. Baka yung ate mo na yun, Mallory, saad ni Rosa, nang may dumating na namang bisita para sa kanya. O baka yung tatay ng anak mo, dagdag naman ni Carmen. Umiling siya. Hindi ako bibisitahin ng mga yon. Pero paano nga kung oo? Ilang taon na din naman yung nakalipas eh. Si Kitty naman yung nagsalita. Kahit taon pa yung lumipas. Kahit matapos pa yung sentensya ko. Hinding-hindi ako pupuntahan ng mga yon. Sagot niya. Tahimik naman na ang mga ito, pero hindi pa rin napagod ang bumibisita sa kanya kaya inis na hinarap na niya ito. Sino ka? Tanong niya nang nasa harap na niya ang bisita niya. Lalaki ang bisita niya, at hindi niya ito kilala. Sa wakas, hinarap mo na rin ako. Saad pa nito. Sino ka? Ulit naman niya. Hindi pinapansin ang sinasabi nito. Humugot naman ito ng malalim na hininga, saka nag-abot ng kamay sa kanya. Emilio Castañeda. Castañeda? Kamag-anak ka ba ni Sandro? I'm his uncle. Sagot nito. Agad naman siyang tumayo nang marinig ang sinabi nito. Umalis ka na. Hindi mo man lang ba papakinggan yung sasabihin ko sa'yo? Nakataas na kilay na tanong naman ito sa kanya. Ayoko. Kahit makakatulong to para mas mapabilis yung paglaya mo? Tanong nito sa kanya. Umiling pa rin siya. Kung manggagaling lang din naman sa pamilya nyo, wag na. Sino bang nagsabi na kabilang ako sa kanila? I was the illegitimate child of Rodrigo Castañeda, making me outcast from them. Ano naman yung kinalaman ko sa pagiging anak mo sa labas? Prangkang tanong naman niya. Tinawanan naman siya nito. I'm here to help you get out of this prison, Mallory. And what is the catch? Taas kilay niyang sagot. You help me get revenge on them. Bakit ka naman yun gagawin para sa'yo? Tanong niya pa ulit. Imbis naman na sumagot, ay agad lamang siyang nilapaganito ng isang brown envelope. Sigurado kung ikaw na mismo ang gustong maghiganti sa kanila. Pagkatapos mo makita ang laman yan. Sabi pa nito. Hindi naman siya tuminag agad at kunot noong tinignan ang envelope. See it to yourself, Mallory. Para malaman mo kung bakit ka nandito. At sino ang nagpakulong sa'yo dito. Dagdag pa nito. Naintriga naman siya sa sinabi nito kaya kahit duda siya, ay ginawa pa rin niya ang sinasabi nito. Tinignan niya ang laman ng envelope. At gano'n na lamang yung gulat at sakit na naramdaman niya nang makita ang laman nun. Si Marian, ang ate niya, ang totoong pumatay sa fiancé nitong si Anton. At ang dahilan nun ay nalaman ni Anton na may patagong relasyon sina Mariam at Sandro. Nagtalo ang dalawa hanggang sa nauwi sa sakitang pisikal at mapatay ng kapatid niya, si Anton. Ang ate ko yung pumatay kay Anton? Oo. At ikaw ang inalay para saluhin ang krimen sa ginawa niya. At syempre, para masolo na rin niya ang fiancé mong si Sandro. Kailangan tong malaman ni Sandro. Umiling naman ito. Hindi na kailangan dahil matagal na niyang alam. Siya nga ang may ideya na ituro sa yung ginawa ng kapatid mo eh. Ano? Nanghihina niyang reaksyon. Nagmamahalan sila at sagabal kayong dalawa ni Anton para malaya nilang mahalin ang isa't isa. Nadispatcha na nila si Anton. Kaya ikaw naman yung sinunod nila. Hindi. Hindi magagawa sa akin ni Sandro yun. Mahal niya ako. Talaga ba? Bakit di mo ipagpatuloy yung pagbabasa dyan sa binigay ko sa'yo? Para malaman mo kung talagang mahal ka ba niya. Sagot pa nito. Ginawa naman niya ulit ang sinabi nito. At gano'n na lamang ang pagkawasak ng puso niya habang dumadami ang nalalaman niya. Paano nila nagawa sa akin to? Saad niya habang tuloy-tuloy ang pagtulo ng mga luha niya. Alam mo na yung sagot dyan, Mallory. Kaya dapat mong tinatanong ngayon ay kung paano ka makakaganti sa mga ginawa nila sa'yo. Kung paano mo mababawi ang ninakaw nilang buhay para sa'yo.
payo naman ito sa kanya. Ilang taon pa yung sentensya ko? Wala sa sariling sagot naman niya. Kung nung unang punta ko pa lang dito, hinarap mo na ako, edi sana matagal ka nang nakalaya dito. Matagal ka na sanang nakaganti sa kanila. At ang kapatid mo na sana, at si Sandro ang nabubulok dito, at hindi ikaw. Hindi ko naman alam na ganito. Paano mo malalaman kung masyado kang mahina? Insulto pa nito sa kanya. Hindi naman na siya nagsalita at napatitig na lamang kay Emilio. Well, maghanda ka na. Dahil sisiguraduhin ko na makakalaya ka na sa linggong to. Dagdag pa nito. Paano mo gagawin yun? May 5 taon pa ako dito. Money talks, Mallory. Ang pera ko na ang bahalang magpalaya sa'yo. Sagot pa ulit nito tsaka tumayo. Maghanda ka na. Bilin pa nito tsaka sa tinalikuran para umalis. At tulad nga ng sinabi nito ay nakalaya nga talaga sa pagkalipas ng 1 linggo na yon. Buong linggo naman siyang araw-araw na dinadalaw ni Emilio para sabihin sa kanya ang mga dapat nilang gawin sa oras na makalaya na siya. Kaya naman hindi man siya makapaniwala ay determinado naman siyang gawin ang paghihiganti niya kay Mariam at Sandro sa ninakaw nitong mga oras sa kanya. Bisitahin mo kami dito ha, bilin sa kanya ni Rosa. Huwag po kayong mag-alala. Pag natapos ko na po yung mga dapat kong gawin, tutulungan ko po kayong makalaya dito. Aasahan namin yan, Mallory ah. Huwag mong kakalimutan yan, saad ni Kitty. Hindi. Bigyan niyo lang ako ng 3 hanggang 5 buwan. Kailangan ko lang bawiin ang buhay na ninakaw nila sa akin. Ipagdadasal namin ang tagumpay mo, Mallory. Sagot pa ni Rosa. Salamat po. Hintayin niyo lang po ako at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Babalikan ko kayo at ilalabas dito. Sagot niya at saka niyakap isa-isa ang mga kasama niya bago niya iwanan ang mga ito. Samantala hindi naman mapakali si Emilio habang naghihintay sa labas ng kulungan. Ngayong araw ang paglaya ni Mallory at hindi na siya makapaghintay na makita ito. 7 taon din ang hinintay niya para lang mangyari ang pagkakataon na to. Hindi naman kasi niya inaasahan na masyadong matigas ang ulo ni Mallory. Naaabuti ng ilang taon bago siya nito harapin. Napaayos naman siya ng pagkaupo sa loob ng sasakyan niya nang makita na itong lumabas. Mallory, tawag niya pa dito. Pasensya na kung natagalan ako sa paglabas. Saad naman agad nito nang makalapit na ito sa kotse niya. Sumakay ka na. Sumunod naman ito at sumakay sa passenger seat ng kotse niya. May pupuntahan tayo. Saad pa niya tsaka pinaandar ang sasakyan palayo sa kulungan. Pupuntahan? Saan naman? Kunot noong tanong naman ito sa kanya. May dadaluhan tayong party. Party? Kakalabas ko lang sa kulungan, Emilio. Ano naman? Hindi ba nakakahiya na may kasama kang ex-convict sa party na pupuntahan mo? Napangisi siya at saglit na sumulyap kay Mallory. Birthday party ni Mrs. Alice Castaneda yung pupuntahan natin, Mallory. Ha? Bakit mo naman ako isasama dun? Para simulan na ang paghihiganti mo, Mallory. Siguradong nakarating na sa kanilang paglaya mo. Pero mas maganda pa rin kung makikita ka nila gamit ang 2 mga mata nila. Sagot pa niya. Kaya ko kaya yun? Kayanin mo. Tandaan mo lahat ng paghihirap mo sa loob ng kulungan. Ang paghihirap at ang pagkawala ng anak mo. Saad niya. Ayaw na sana niyang banggitin pa ang tungkol sa anak nito. Ngunit alam niyang yun lang ang dahilan para maging determinado ito na gawin ang pakay nila. Alam mo ang tungkol sa anak ko? Tumango naman siya. Yun ang gawin mong inspirasyon, Mallory. Isipin mo ang nasayang na buhay ng anak mo. Natahimik naman si Mallory dahil doon. Ngunit kita niya ang biglang determinasyon sa mga mata nito. Ano ang dapat kong gawin kung ganon? Sa ngayon wala pa. Magpapakita lang tayo sa kanila para ipaalam na nasa paligid ka lang. Kaya kailangan mong maging matapang. Kailangan mo ipakita sa kanila na hindi na ikaw ang Mallory na madali lang nilang naitapon sa loob ng kulungan. At ipakita mo na alam mo na yung totoo. Sagot niya. Paano kung magalit sila? Yun yung pakay natin, Mallory. Tapos? Tsaka natin gagawin ang paghihiganti natin. At pasasabugin natin yun na parang bomba sa mga harap nila hanggang sa wala na silang magawa, kundi ang sumuko na lang at tanggapin ang pagkatalo nila. Sagot pa niya. Bakit pa ito ginagawa?
Pamilya mo sila, diba? Anak ako sa labas. Kaya paano mo naisip na ituturing akong pamilya ni Santiago Castañeda? Sagot niya. Si Santiago Castañeda, ang kapatid niya sa ama at ang ama naman ng dating fiancé ni Mallory. Kaya ka maghihiganti sa kanila? Dahil hindi kanila tinuring na pamilya? Umiling siya. Dahil sa ginawa nila sa ina ko, Mallory. Tulad mo, inakusahan din nilang ina ko ng bagay na malayo niyang gawin. At hanggang sa kahuli-hulihang hininga nito, ay pinahirapan pa rin siya ni Annabel Castañeda. Yung lola ni Sandro? Oo, ang tunay na asawa ni Ricardo Castañeda. Kumpirma niya. Muling napatulala naman sa kanya si Mallory. Alam niyang marami itong katanungan sa kanya at hindi na siya nagtataka doon. Kahit siya man ang nasa posisyon nito ay maguguluhan din kung bigla na lamang may lalapit na isang tao na hindi naman niya kilala at ibubunyag sa kanya ang katotohanan sa nangyari sa buhay niya. Huwag kang mag-alala. Iisa lang yung kalaban natin. Kaya galingan mo. Kailangan mong maging matapang at matatag para mabawi mo yung buhay na ninakaw nila sa'yo. Sabi na lamang niya kay Mallory. Tumango naman ito ngunit hindi na nagsalita pa kaya hindi na rin siya umimik pa at nag-focus na lang sa pagdadrive. Bago pa man pumunta sa party ay dinaan na muna niya si Mallory sa isang salon para maayusan. Pagkatapos ay sa mall naman sila dumiretso para mamili ng isusuot nitong dress. Ayos na ba to? Tanong nito pagkatapos isukat ang pang-5 dress na pinili nito kanina. Hindi naman siya nakasagot agad at napatitig na lang sa dalaga. Sa totoo lang ay lahat ng sinukat nito ay bagay dito. Lahat ay lalo lang nagpalitaw lalo sa natural nitong ganda. Ngunit iba ang dating nito sa dress na suot nito ngayon. Mas maganda ito kahit simple lang. Ayos na yan. Mamili ka ng susuotin mong sapatos. Sagot naman niya. Pilit na dinidistract ang sarili sa iniisip niya. Sige. Sagot ni Mallory tsaka ito naglakad papunta sa istante ng mga hanay ng sapatos. Pick one you will be comfortable wearing. Paalala niya pa. Tumango naman ito tsaka dumampot ng kulay balat na sandals. Mataas ang takong noon kaya agad na napakunot ang noo niya. Kaya mo ba yan? I was a beauty queen, Emilio. Hindi na bago sa akin ang magsuot ng ganito kataas na takong. Sagot naman ito. Alam niya naman yon kaya lang ay nawala lang sa isip niya. Alam niya ang lahat kay Mallory. Mula sa kung paano ito nakilala ng pamangkin niyang si Sandro, hanggang sa pagkawala ng anak ng dalawa. Kung yan ang gusto mo. Sagot na lang niya at hinayaan na itong gawin ang gusto nito. Naghintay na lang siya nang matapos ito at halos hindi na siya makatingin dito ng diretso sa mga mata. Tara na, tanong nito sa kanya. Tumango siya tsaka nauna nang naglakad papunta sa sasakyan niya. Pinabuksan niya pa ito ng pintuan tsaka siya sumakay sa driver's seat. Tandaan mo, Mallory, kailangan mo ipakita sa kanila na iba ka na sa kilala nilang Mallory. Kailangan mong maging matapang at palaban. Tandaan mo lagi ang mga pinagdaanan mong hirap sa loob ng kulungan para magawa mo ng maayos ang plano natin. Paalala niya habang nagmamaneho sa papunta sa venue ng party. Huwag kang mag-alala, Emilio. Hindi kita bibiguin. Hindi ko sasayangin ang tinaya mo sa akin. Hindi ko hahayaan na mauwi lang sa wala ang lahat. Panigurado naman ito sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Sagot niya kahit na ang totoo ay may konting kaba siyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Hindi niya sigurado kung makakayanan nga ni Mallory na gawin ang sinasabi nito. Ngunit sigurado naman siya na hindi niya ito pababayaan. Sa kabilang banda naman ay pakiramdam ni Mallory ay hindi na siya makahinga sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya alam kung paanong kilos ang gagawin niya. Ngunit sigurado siyang hindi siya aatras. Papatunayan niya kay Emilio na hindi ito nagkamali sa pagtulong sa kanya. Hindi rin siya titigil hanggang sa hindi niya nalilinis ang pangalan niya. Are you ready? Tanong nito nang nasa entrance na sila ng venue. Humugot naman siya ng malalim na hininga, tsaka tumango kay Emilio. Ready. Matapang na sagot naman niya. Tapos na siyang maging mahina at walang kalaban-laban. Oras na para ipakita niya sa mga taong nanira ng buhay niya kung ano ang kaya niyang gawin. That's good. Tandaan mo, kailangan mo ipakita sa kanila na nagbago ka na ibang tao ka na, at hindi ka na nila basta-basta na lang maaapi.
Ipakita mo sa kanila ang naging resulta ng pang-aalipusta nila sa'yo. Paalala pa sa kanya ni Emilio. Tumango naman siya. Huwag kang mag-alala, Emilio. Dahil talagang sisiguraduhin ko na hindi sila patutulugin ng pagbabalik ko. May kung anong emosyon naman sa mga mata ni Emilio nang tignan siya nito. Ngunit sa huli ay ngumisi rin. Aasahan ko yan, Mallory. Saad pa nito tsaka inilahad ang braso nito sa kanya. Tinanggap naman niya yon at taas noon na naglakad papasok sa loob ng venue. Sa loob ay agad naman silang nakakuha ng atensyon sa mga nandoon. Lalo na ang mga Castañeda. Kita niya ang gulat sa mga mukha nito. Lalong-lalo na sa mukha ng kapatid niya. Dahilan para mapangisi siya sa mga ito. What the hell, Emilio? Bakit mo kasama ang babaeng yan? Gulat at galit na salubong sa kanila ni Alice. You told me to bring someone, so I did. Kibit balikat na sagot ni Emilio habang siya naman ay nginisian ito. But I didn't tell you to bring a criminal for your date. Sagot nito tsaka bumaling sa kanya. At ikaw, paano nandito ka? Tinaasan niya naman ito ng kilay. Hindi ka ba na-inform ng abogado niyo? Inform me of what? Sagot naman ni Alice. Nakalaya ka na? Singit na tanong naman ni Mariam. Kita niya pa ang pinaghalong takot at gulat sa mukha nito. Duh, obvious ba? Paano? Hindi ka dapat nandito, Mallory. At bakit hindi? Tumakas ka? Paratang pa nito sa kanya. Tumakas? Natawa siya. Tonto ka rin talaga, no? Hindi ka nag-iisip. Tingin mo ba ay makikita mo ko dito kung tumakas ako? Don't talk to your sister like that, Mallory. Suway naman agad ni Sandro sa kanya. Don't shout at her, Sandro. Wala kang karapatan. Ganti naman ni Emilio at saka gumapang ang kamay nito sa likod ng bewang niya. She's my date, and I want you all to give her the respect she deserves. Dagdag pa niya. Respect? Are you out of your mind, Emil? That woman killed my son. Your nephew. Mas hysterical na saad naman ni Alice. Tinaasan niya naman ito ng kilay. Are you even sure I was the one who murdered your son? Yes, I am certain. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Convicted ka nga, hindi ba? Pinatay mo yung anak kong si Anton. Sagot pa nito sa kanya. Hindi naman niya natigilan pa ang matawa. Ako nga ba, Alice? Ako nga ba ang pumatay sa anak mo? Mallory! Sigaw ni Sandro sa kanya. Tila hindi alintana pa kung may nanonood sa kanilang mga bisita. Oh, bakit? Matapang na baling naman niya sa dating kasintahan. Akmang susugod naman ito sa kanya, ngunit bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya ay humarang na si Emilio. Sige, subukan mo. Hamon nito sa pamangkin. Bakit mo kasi dinalang babaeng yan, Emil? Hindi welcome ang babaeng yan dito. Kastigo pa ni Alice. Natawa naman siya. Ang damot mo naman, Alice. Kami na nga itong nag-abala na umattend pa sa party mo na boring. Tapos ganyan pa yung ugali mo. Very matapobre, ha? Mapang-asar na sagot naman niya. What? Offended na reaksyon pa nito. You heard what I said. Ang boring nitong party mo. Pero kung maging matapobre ka, akala mo maganda tong ginagawa mo nito? Hindi totoo yan. It's true. Your party is a flop, Alice. It hurts. But this is the truth. Mapang-asar na anya. Halos umusok naman ang ilong nito sa inis at hindi niya naman maiwasan na matawa. I think we're done here, Mallory. Bulong sa kanya ni Emilio. Tumango naman siya dito. Umalis na kayo. Hindi kayo welcome dito. Lalo ka ng kriminal ka! Sigaw pa ulit ni Alice sa kanya. Dinuduro pa siya nito. Sinampal naman niya agad ang kamay nito. Huwag kang turo ng turo, Alice. Sige ka. Baka manuno ka. At biglang bumalik sa'yo yung mga binibintang mo. Hindi naman ito nakapagsalita dahil sa sinabi niya. Kaya kinuha niya ang pagkakataon na yon para lapitan ito at bulungan pa. Mag-ingat ka. Dahil nasa loob mismo ng pamamahay mo ang totoong pumatay sa anak mo, Alice. Mag-ingat ka. Dahil baka ikaw mismo ang nagpapakain sa ahas na siyang tutuklaw sa'yo sa huli.
Tumalikod na siya pagkatapos noon at diretso ng lumakad palabas ng venue. Ramdam naman niya ang pagsunod ni Emilio sa kanya at nang lumingon siya dito ay nakangisi itong pinapanood siya habang nasa loob ng magkabilang bulsa ng pantalon nito ang mga kamay nito. Anong masasabi mo? Nagkibit balikat pa ito. You did great there. Inis na inis si Alice. And you move your sister and ex-fiancé. I saw fear in their eyes. Dapat lang. Pero ang cringe pakinggan ng ex-fiancé. Dati nakakakilig yan. Pero ngayon, nakakadiri na. Natatawang saad pa niya. Bakit kasi pinatulan mo yun? Hindi ko rin alam. Pero ayoko nang balikan at baka masuka lang ako. Sagot pa niya. Natatawang napailing naman si Emilio at saka lumapit sa kanya. Akala niya ay sasabay lang ito sa paglalakad sa kanya. Kaya nagulat na lamang siya nang mahinang tapikin ito ang ibabaw ng ulo niya. Ang galing mo doon kanina. Sabi pa nito. Nag-init naman agad ang pakiramdam niya dahil doon, ngunit hindi na niya pinahalata pa yon kay Emilio. Ngumiti na lang siya at nagpasalamat. Samantala, hindi naman mapigilan ni Emilio ang mapangiti habang inaalala kung gaano katapang si Mallory nang muli nitong nakaharap ang pamilyang umapi dito. Sa totoo lang ay hindi niya inaasahan yon. Alam niya kasi ang ugali ng dating Mallory. Hindi man sa kilala ni Mallory, ay kilala naman niya ito noon pa man. Kaya ang makita itong palaban ngayon ay tunay na nakakagulat at nakakamangha para sa kanya. Do you have anywhere to stay? Tanong pa niya. Alam naman niyang pwedeng wala. Ngunit ayaw naman niyang agad na magpresenta na sumama na lang ito sa kanya. Dahil baka ano pa yung isipin nito sa kanya. Hindi ko alam. Meron akong condo noon. Pero hindi ko alam kung sa akin pa ba yun. Baka kasi kinuha na rin ng kapatid ko. Sagot naman ito. San ba yung condo mo? Summer Residences, sa BGC. Bakit? Aalamin ko kung sa'yo pa ba yun. Sagot naman niya at saka may tinawagan para iutos ang kailangan niya. Mabilis naman niyang nakuha ang impormasyon na kailangan niya. Kaya muli niyang hinarap si Mallory. Your property has been sold. Saad niya. Binenta ng kapatid ko? Tumango naman siya. Pati na rin yung mga shares mo sa property na iniwan ng mga magulang nyo. Lahat, kinamkam ng kapatid mo. Wow! Inasahan ba talaga nila na hindi na ako makakabalik? Siguro. At ngayon na alam na nilang nasa labas ka na. Siguradong hindi sila matatahimik hanggat hindi ka na ibabalik sa kulungan. O nasisiguro na mawawala ka ng tuluyan sa landas nila. Saad pa niya. Napatitig naman ito sa kanya. Tingin mo ba, magagawa nila sa akin ang nagawa nila kay Anton? Hindi malabo. Anong dapat kong gawin kung ganun? Just stay beside me. Hindi mo kailangang mag-alala habang nasa tabi mo ako, Mallory. Ako na ang bahala sa'yo habang nasa poder pa kita. Sagot pa niya. Hindi naman nakasagot si Mallory. Ngunit marahan itong tumango. Alam niyang nakakaramdam ito ng takot ngayon. Ngunit tulad nga ng sinabi niya, ay hindi nito kailangang mag-alala. Dahil hindi niya ito pababayaan. Ibibigay niya ang proteksyon na kailangan nito. Sa akin ka na muna tumira. Sumama ka muna sa akin hanggang hindi pa natin nasisigurado yung kaligtasan mo. Dagdag niya pa. Hindi ba yun kalabisan para sa'yo? Ako ang nagdala sa'yo sa sitwasyon na to, Mallory. Tingin mo ba, ay basta na lamang kitang pababayaan? Matanda na ako, Emilio. Hindi mo rin naman ako responsibilidad. Responsibilidad na kita simula nang ilabas kita sa kulungan na yun, Mallory. At obligasyon ko ngayon na siguraduhin yung kaligtasan mo. Saad niya at saka inabot ang kamay nito. Huwag na tayong magtalo dito. Uwi na tayo. Saad niya pa at saka ito hinila pabalik sa kotse niya. Pagdating sa bahay niya ay agad niyang tinuro ang magiging silid nito doon para makapagpahinga na rin ito. Kung may kailangan ka, katukan mo lang ako dito. Anya sabay turo sa katapat na pintuan ng silid ni Mallory. Tumango ito at bahagyang umiti sa kanya. Sige, thank you. Tumango rin siya at humakbang palabas sa silid na yun. Good night, Mallory. Sabi niya at saka hinawakan ang doorknob sa pinto nito. Good night din, Emilio. Sagot nito bago niya tuluyang isara ang pinto. Kinabukasan naman, tulad ng inaasahan niya,
ay sunod-sunod na tawag mula sa kanyang ama ang natanggap niya. Alam niyang nagsumbong na ang hipag niya sa nangyari sa party nito. Inaasahan niya naman yon. At handa siya na sagutin ang anumang magiging katanungan sa kanya ng kanyang ama. Papa, bungad niya nang sagutin ang tawag. Emilio, ano ba itong sinusumbong ng ate Alice mo? Na dinala mo daw sa birthday party niya. Ang kriminal na si Mallory na yon. That's true, Papa. Dinala mo talaga? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para gawin mo yon? They told me to bring a date. So, I brought her. Kibit-balikat na sagot naman niya. Dinig naman niya ang pagngingit-ngit sa galit ng ama niya na halos lahat na yata ng mura sa mundo ay nasabi na nito sa ilang segundo lang. That woman killed your nephew, Emilio. Hindi mo ba naisip yon? I did. Yun naman pala. Bakit dinala mo pa rin siya? Because she was not the real killer, Papa. And I know that you know that as well. Putol niya sa sinasabi pa nito. Natahimik naman ang ama niya kaya nagsalita muli siya. You have babied your favorite grandson so much that you covered even his crime, Papa. He's just in love, Emilio. Love that killed your other grandson and the reason for someone else's misery. Your great-grandson's mother. What are you saying, Emilio? You heard me correctly, Papa. Mallory gave birth to your great-grandson inside that prison. And because of this family, her son died of neglect. Buldar niya pa. I didn't know that. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi mo talaga malalaman ang bagay na yon. Dahil wala ka namang ibang alam kundi pakinggan ang sinasabi ng asawa mo. Yun ang pinakakainisan niyang ugali ng kanyang ama. Ang kawalan ng kakayahan nitong magsalita laban sa asawa nito. Kahit nung inaalipusta at pinapahirapan nito ang kanya. Kahit pa noong pati na siya ay pinaparusahan ng asawa nito sa kasalanang ginawa ng mga magulang niya. I don't care whatever your family says, Papa. Kilala mo ko. Wala akong pakialam sa mga nangyayari sa pamilya niyo. Pamilya natin, Emil. Anak kita. Pamilya tayo. Pamilya nga ba talaga tayo, Papa? Dahil hindi yan yung pinaranas sa akin ng asawa mo. Sagot pa niya. Lalo namang nawala ng masasabi ang ama niya kaya imbis na magsalita pa ito ng tungkol kay Mallory, ay napilitan na lamang itong ibaba ang tawag. Hindi naman na niya mapigilan ng inis na mapailing. Duwag ka talaga kahit kailan. Komento niya tsaka hinagis sa bedside table ang kanyang cellphone. Para naman masiguro ang tagumpay ng mga plano niya, sinimulan na niya ang pagpapadala ng mga ebidensya tungkol sa pagkamatay ni Anton sa mga Castañeda. Isa-isa ang magiging pagpapadala niyang yun hanggang sa makuha na lahat ng katunayan na meron siya. Lumabas na siya ng silid niya pagkatapos noon. Plano niya sanang maghanda ng agahan ngunit naunahan na siya ni Mallory na gawin yon. Hi! Bati niya nang maabutan nitong naghahanda ng mga niluto nito sa dining table niya. Nagulat naman ito sa biglaan niyang pagsasalita at nang mapatingin sa kanya ay natigilan pa ito ng ilang saglit. Hi! Good morning! Bati rin ito sa kanya tsaka mabilis na binalik ang pansin sa inaayos nitong pagkain. Napakunot naman siya ng noo dahil sa naging kilos nito. Sa kabilang banda naman ay hindi malaman ni Mallory kung paano niya itatago ang kanyang mukha dahil siguradong namumula yon. Hindi niya alam ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba nang makita niya ang bagong gising lang na si Emilio. Pinakailaman ko yung kusina mo para makapagluto ng almusal. Sana okay lang sa'yo. Saad niya habang nagpapanggap na abala sa pag-aayos sa mga niluto niya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya dahil baka ano na lang ang isipin nito sa kanya. Well, I don't mind. Sagot naman ni Emilio tsaka ito naglakad papunta sa likod niya kung saan nakalagay ang coffee maker nito. Nakahinga naman siya ng maluwag ngunit hindi pa rin niya maiwasan ang mapaisip sa mga pagbabago sa sarili niya nang dahil sa pagkakakulong niya. Hindi na siya yung Malloryng confident sa lahat ng ginagawa at sinasabi. Yung hindi takot sumubok dahil alam niya sa sarili niya na kaya niya at maipapanalo niya lahat. Let's eat. Putol ni Emilio sa sinasabi niya. Tumango na lang siya at naupo sa katapat nitong upuan. Hindi ako magaling magluto kaya
Pagpasensyahan mo na kung hindi maganda yung lasa ng mga yan Anya bago pa man makasubo ng pagkain si Emilio. Hindi naman ako maselan sa pagkain. Sagot naman nito tsaka sinimulan na ang pagkain. Masarap naman. Dagdag pa nito pagkatapos sumubo ng isa. Talaga? Yeah. Hindi naman maalat or matabang. Maganda rin yung pagkaluto ng itlog. Kumpirma pa nito. Simpleng prito lang naman yan, Emilio. Nakakahiya naman kung hindi ko pa maluto yan ng maayos. Nagkibit balikat naman ito. Mahirap din magprito ng buong itlog. Minsan kahit sunny side up yung gusto ko, nauuwi pa rin sa scrambled. Kasi nababasag yung yolk. Natawa siya lalo habang naiiling. Ngayon, alam ko na may mga bagay kang hindi kayang gawin. Hindi naman ako perpekto, Mallory. Alam ko. Pero hindi pa kita kilala, Emilio. Ilang mga bagay pa lang yung alam ko tungkol sa'yo. Kaya para sa akin, ay malaking bagay na yung ganitong bagay na may natutuklasan ako tungkol sa'yo. Paliwanag niya. Kung ganun, huwag kang mahiyang magtanong sa akin ng mga bagay na gusto mong malaman. Magkakampi tayo, Mallory. Kaya dapat lang na maging komportable ka sa akin. Anito sa kanya. Napanatag naman agad ang pakiramdam niya sa narinig. Sa loob ng nakalipas na 7 taon, ay ngayon niya lang narinig ang salitang yon na may kakampi siya. Thank you. Para saan? Sa pagtulong sa akin na makaganti. This revenge isn't solely for you, Mallory. I told you. This is also for my mother. Alam ko yon at hindi ko nakakalimutan. Pero sa sitwasyon ngayon, alam ko na ako yung higit na mas makikinabang sa oras na mapabagsak natin ang mga Kastanyeda. Buhay ko ang higit na magbabago sa oras na mapatunayan natin ang mga kasalanan ng pamilyang yon. Kaya ngayon pa lang, sobra-sobra na ang pasasalamat ko sa iyo, Emilio. Siguraduhin mo ang tagumpay natin kung ganon, Mallory. Kung tunay kang nagpapasalamat sa mga tulong ko, huwag mong sayangin ang kahit na ano sa mga yon. Saad pa nito. Tumango naman siya. Huwag kang mag-alala. Dahil wala nang ibang laman pa yung isip ko, kundi kung paano ko ibabagsak sa putik ang buong pamilya nila. Kung paano ko papatunayan sa harap ng maraming tao kung gaano karumi ang pamilyang tinitingala at iniidolo nila. Kailangan mong tigasan yung puso mo para magawa mo yun, Mallory. Paalala pa nito sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil matagal nang matigas yung puso ko. At wala nang iba pang paraan para lumambot pa to. Saad niya. Napatitig naman sa kanya si Emilio pagkatapos ay napailing. We're doing our revenge, but you still need to forgive, Mallory. Especially yourself. They don't deserve it. I know. But for your peace, still forgive them. Hindi naman porket patatawarin mo sila, kakalimutan mo na yung mga kasalanang nagawa nila sa'yo. Ano pa ang silbi ng paghihiganti natin sa kanila kung patatawarin ko lang din naman pala sila sa huli? Forgiving doesn't mean forgetting, Mallory. It's for your peace. Mas masarap pa rin mabuhay nang wala kang dinadalang galit at sama ng loob. Sabi pa nito. Siya naman ang napatitig ngayon kay Emilio. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito ngayon. Mga salitang pagpapatawad. Gayong ito mismo ang humikayat sa kanya na maghiganti. Hindi kita maintindihan. Nilapitan mo ko para gawin tong paghihiganti na to. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na patawarin ko sila? Hindi ko naman sinasabi na kalimutan mo yung ginawa nila, Mallory. Ang sinasabi ko, patawarin mo sila sa mga ginawa nilang nakasakit sa'yo. Para kung sa ganun, ay mapatawad mo rin yung sarili mo. Dahil wala kang nagawa para labanan sila habang ginagawa nila yun sa'yo. Bakit? Maibabalik ba ng pagpapatawad ko sa kanila ang buhay ng anak ko? Mas gugustuhin mo bang mabuhay yung anak mo? At malaman niyang ganito yung sitwasyon ng buhay mo? Na ang ama niya yung mismong dahilan ng lahat ng paghihirap ng ina niya? Balik tanong nito sa kanya. Hindi naman niya alam kung ano yung isasagot niya. Kaya umirap na lang siya at hindi na sumagot pa. Dahil naman doon ay sumama ang loob niya kay Emilio. Kaya naman hindi niya ito kinausap sa mga sumunod na oras. They're coming. Saad nito sa kanya kinahapunan. Sino? Maikling tanong naman niya.
at hindi niya nilingon ang nagsasalita. Ang mga Castañeda, papunta na sila dito pagkatapos nilang apilahan ang parole mo. Sagot pa nito. Bakit naman sila pupunta dito? Wala silang karapatan na sumugod kahit pa umapila. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin sana niya dahil sunod-sunod na tumunog ang doorbell sa kondo ni Emilio. That's them. Saad pa nito. Nanlaki naman yung mga mata niya sa gulat. Just be calm, okay? Hindi ka nila pwedeng saktan. At lalong hindi ka nila pwedeng kunin dito ng sapilitan. Sabi na lamang ni Emilio sa kanya. Anong gagawin natin? Wala. Hahayaan lang natin silang magwala para kung makakarating ito sa korte, ay may laban tayo sa kanila. Paano kung gamitan nila tayo ng pera para lang maibalik ako sa kulungan? Kabadong tanong niya. Nawala na ang kaninang pagkainis na nararamdaman niya para sa binata. Gagamitin ko rin lahat ng pera ko. Masigurado ko lang na hindi ka na babalik sa lugar na yon. Kaya huwag kang matakot. Dahil hindi kita pababayaan. Sapat naman na yon para mapanatag siya. Sige, panghahawakan ko yan. Hindi yun basta salita lang, Mallory. Pangako yun na sisiguraduhin kong matutupad ko. Protesta ni Emilio. Sasagot na sana ulit siya nang sunod-sunod ulit na tumunog ang doorbell na tila hindi makapaghintay ang pumipindot noon. Humugot siya ng malalim na hininga at sa kanilingon yung pintuan. Bubuksan ko na yung pinto. Anya. Ako na. Tila galit na presenta naman ni Emilio tsaka sa inunahan sa pintuan. Napatigil naman siya at napailing. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang itong nagalit sa kanya. Ayan! Ayan siya! Hulihin niyo ang kriminal na yan! Bungad ni Mariam na makapasok ito sa kondo ni Emilio. Sa likod nito ay nakasunod ang 2 security personnel sa mismong kondo ni Emilio at si Sandro. Humarang naman agad si Emilio sa harapan niya para protektahan siya. Para saan tong pagsugod niyo dito? Kalmadong tanong ni Emilio sa mga dumating. Good afternoon po, Sir Castañeda. Andito po kami dahil sa report ni Madam na may tinatago raw po kayong kriminal dito sa unit niyo. Paliwanag ng security. Hindi yun totoo. Wala akong tinatago at lalong walang kriminal sa unit ko. Sagot naman ni Emilio. Anong wala? Yang babaeng yan. Siya ang kriminal. Pinatay niya ang kapatid ko. Sigaw ni Sandro. She was granted parole, Sandro. Wala kang karapatan na ipadampot siya at akusahan ng kung ano-ano. Anong wala? She killed my brother. Napahugot naman ng malalim na hininga si Emilio tsaka bumaling kay Sandro. Umuwi na kayo. Bago ko pa kayo kasuhan ng trespassing. Umiling naman si Sandro. You can sue us away, Emilio. Nandito kami para ipaglaban yung karapatan namin bilang biktima ng kasamaan ng babaeng yan. Kasamaan ko? Singit niya. Nagpipintig na ang mga tenga niya sa narinig. Sigurado ka ba talagang ako yung masama, ha? Talaga bang paniniwalaan mo yung kasinungalingan na kayo mismo yung gumawa? Napatunayan sa korte na pinatay mo yung kapatid ko, Mallory. Dahil bayaran sila. Binayaran niyo sila para palabasin na ako yung pumatay kay Anton. Kahit na ang totoo ay Huwag ka nang lumaban, Mallory. May kasalanan ka kaya tanggapin mo na lang ang kaparusahan mo at pagsisihan mo yon. Putol ni Mariam sa sinasabi niya. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Talagang ipipilit mo yan? Sagot naman niya. Dahil yun naman talaga yung totoo. Sigaw sa kanya ni Mariam. Totoo na gawa-gawa niyo lang dalawa ni Sandro. Saad niya papabalik. You were sentenced, Mallory. You were convicted of that crime. Kaya ano pa yung sinasabi mo? Sagot pa sa kanya ni Mariam. Tumango naman siya. You're right. I was sentenced and convicted. But wrongfully. Because we all know who's the real murderer amongst us. Hindi namin alam yung sinasabi mo. Pilit pa rin ng kapatid niya. Lalo naman siyang nainis ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, ay bigla na lamang humalakak si Emilio. Masasabi niyo pa rin kaya yan? Kung hawak na ngayon ng mama mo ang ebidensya sa kung sino yung totoong pumatay sa kapatid mo? Saad pa nito. Anong ibig mong sabihin?
Kunot noong saad pa ni Sandro. Imbis naman na sumagot ay mahinagis lang na isang envelope si Emilio sa harap ni Sandro. Katulad yun ng envelope na pinakita nito sa kanya noon. Ano naman yung gagawin ko dito? Bakit di mo tingnan? Nakangising sagot pa ni Emilio. Kunot noon na sinunod naman yun ni Sandro at kitang-kita niya ang gulat at takot sa mukha ng kapatid niya nang makita ang nilalaman ng envelope na yun. How? Utal na saad pa nito. Nagkibit balikat si Emilio. Meron na rin akong pinadalang ganyan sa mansyon nyo. Kaya kung ako sa inyo, magmamadali. Hindi naman na natapos pa ni Emilio ang sasabihin nito dahil nagunahan ng tumakbo palabas sina Sandro at Mariam sa kondo nito. Agad namang sumunod ang dalawang security pagkatapos humingi ng pasensya sa kanila. Napahugot na lamang siya ng malalim na hininga nang mawala na ang mga ito sa paningin niya. Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong agad sa kanya ni Emilio. Tumango naman siya at pagod na ngumiti. Ayos lang. Pakiramdam ko lang na pagod akong makipag-away sa kanila. Magpahinga ka na muna. Tawagin na lang kita kapag handa na yung hapunan. Payo pa nito sa kanya. Hindi naman na siya nagprotesta pa at sumunod na lamang sa sinasabi nito. Samantala, dahil naman sa mga nangyayari, ay mas lalo lang binilisan ni Emilio ang kilos niya para lang masigurado na magtatagumpay silang dalawa ni Mallory. Send the second envelope. Utos niya sa tauhan na siyang may hawak ng mga ebidensya sa pagkamatay ni Anton. Noted, sir. Sagot naman ito. Alright, thank you, Jess. Anya pa sa tauhan niya. Hindi naman doon natigil ang panggigipit niya sa dalawa dahil sinigurado niyang hindi lang mga magulang ni Sandro ang makakaalam sa ginawa ng mga to, kundi pati na ang buong angkan ng mga Castañeda para lalong kabahan ang dalawa. Hindi naman siya nagkamali dahil ilang araw pa lang ang nakalipas ay napasugod naman si Mariam sa kondo niya. Ngunit hindi para mang-away, kundi para magmakaawa kay Mallory na wag nitong ilabas ang totoo. Pinatay mo siya, Mariam! Sigaw ni Mallory sa kapatid nang mag-argumento na naman ang mga to tungkol sa pagkamatay ni Anton. Because he was abusive. Sinaktan niya ako. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan lang siya na bugbugin ako para ako naman yung mapatay niya? Ginawa niya yon dahil niloko mo siya. Niloko niyo kaming dalawa. You brought that to yourself, Mariam. Kasalanan mo kaya bakit ako yung pinagbayad mo? Ang kapal-kapal ng mukha mo para gawin sa akin yon. Sagot ni Mallory tsaka nito sinampal ang kapatid. Gumanti naman agad si Mariam. Sinampal din siya nito. Hindi naman pumayag si Mallory at sinampal ulit si Mariam. Hanggang sa nagkasabunutan na ang dalawa. Hindi naman na siya nakialam at hinayaan na lamang ang mga to. Alam niya na kailangan ni Mallory yun para mailabas nito ang lahat ng galit at sama ng loob sa kapatid. Ang kapal mo, Mariam! Sana hindi na lang kita naging kapatid. Ang sama-sama mo! Sigaw pa ni Mallory habang sinasabunutan ng kapatid. Unti-unti namang tumigil si Mariam sa pagganti hanggang sa lumuhod na ito sa harap nilang dalawa. Please, Mallory. Huwag mo akong isusumbong. Maawa ka sa akin. Maawa ka sa mga anak ko. Maawa? Naisip mo ba yun noon sa akin, ha, ate? Naisip mo ba na ako ang makakawawa sa ginawa mo? At yung anak ko na namatay dahil walang naawa na tulungan siya? Anong gusto mong maramdaman ko tungkol doon? Natigilan naman si Mariam sa narinig mula kay Mallory. Nagkaanak ka? Hindi. Hindi ko naman alam yung tungkol sa anak mo. Humihikbing sagot nito. Hindi mo alam dahil kusa mong hindi inalam. Kapatid kita. Ate kita. Pero sinadya mong gawin sa akin yun. Hinayaan mo ako yung magdusa sa mga kasalanang ginawa mo. Hindi ko naman sinasadya yun, pero sinadya mong mapunta sa akin ang lahat ng sisi. Hinayaan mo akong magdusa sa kasalanan mo. Mallory, please. Patawarin mo na ako. Anong gusto mong gawin ko? Gagawin ko lahat. Si Sandro ba? Ibabalik ko siya sa'yo. Sa'yo na ulit siya. Huwag mo lang akong ipakulong. Natawa naman ulit si Mallory sa pagiging desperada ng kanyang kapatid. Lalo na nang saktong dating ni Sandro nang sabihin nito yon. Dinig na dinig pa nito ang sinabi ng kapatid niya at kitang-kita niya ang sakit sa mga mata nito.
Ano naman yung gagawin ko kay Sandro? Hindi ko kailangan ng isa pang basura sa buhay ko. At isa pa, pareho ko kayong ipapatapon sa kulungan, Mariam. Magbabayad kayong dalawa sa mga kasalanan niyo sa akin at sa anak ko. Anak? Anong anak yung sinasabi mo, Mallory? Gastigo ni Sandro kay Mallory. Hindi naman niya ito pinansin kaya lumapit na ito sa kanya. Mallory, sumagot ka! Wala akong kailangan sabihin o ipaliwanag sa'yo. Kaya huwag mo kong kausapin. Sagot ni Mallory nang akmang hahawakan pa siya nito. Huwag mo siyang lapitan. Saad naman niya at saka pumagitna sa dalawa. Umiling naman si Sandro. Hindi. May kailangan kaming pag-usapan ni Mallory. Wala na tayong dapat pang pag-usapan, Sandro. Kaya pwede ba? Layuan mo ko. Hindi. Narinig ko yung sinabi mo. Naghihiganti ka para sa ginawa namin sa'yo at sa anak mo. Anak natin yun, diba? Pilit pa nito. Oo. Buntis ako nung pinakulong niyo kong dalawa. Pinagbuntis ko sa loob ng kulungan yung anak mo. Kahit mahirap, kahit kulang sa mga pangangailangan niya ay pinilit ko pa rin maisilang siya. Pero kawawa lang yung anak ko dahil kahit anong sikap ko na humingi ng tulong para madugtungan yung buhay niya, wala pa rin dumating para iligtas siya. Pinabayaan nilang mamatay yung anak ko. At alam kong dahil yun sa inyo. Dahil binili na ng pera niyo ang konsensya at kaluluwa nila. Saad ni Mallory sa mukha mismo ni Sandro. Hindi ko alam. Umiiling at nangihinang sagot ni Sandro. Dahil yun ang pinili mo, Sandro. Ganyan nga. Damdamin mo lahat ng sakit na binigay mo sa akin. Ang sakit ng pagtatraidor niyo sa akin, lalong-lalo na ang sakit na mawala ng anak. Lahat yan damdamin mo. Hanggang sa pakiramdam mo, mamamatay ka na. Saad pa ni Mallory. Kita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata nito, na tila ba hindi pa sapat ang nakikita niyang sakit sa mga mata ni Sandro. Patawarin mo ko. Mahinang saad ni Sandro. Hindi ko gagawin yun, Sandro. Kahit mamatay ka pa sa harap ko ngayon. Malupit na sagot ni Mallory tsaka nito tinalikuran ang dalawa. Naiwan naman sa doon para panoorin ang mga to. You have two options, Sandro. Either you turn yourself in, or I will expose you in the worst way you could imagine. Sabi niya sa dalawa. Mula sa pagkakaluhod, ay tumingala ito sa kanya. Hindi mo kailangang diktahan sa kung anong dapat kong gawin, Emilio. Susuko kami. What? Sandro, hindi natin pwedeng gawin yun. Ang mga bata, paano sila? Kastigo pa ni Mariam. Malamig na binalingan naman ng tingin ni Sandro si Mariam. Tama na, Mariam. Sobrang dami na nating nagawang hindi tama. Sobrang sama na nating dalawa. Oras na para tayo naman mismo yung magbayad sa mga nagawa natin na yun. Hindi. Paano yung mga anak natin, Sandro? Isipin mo sila. Hindi sila pababayaan nila mama at papa, Mariam. Wala kang dapat ipag-alala sa kanila. Sagot ni Sandro sa asawa at saka ito nilapitan at hinawakan sa braso. Tsaka hinila palabas ng unit niya. At tulad nga ng sinabi ni Sandro ay talagang sumuko nga ito sa mga pulis. Sobrang bilis na mga pangyayari na kahit inaasahan naman niya na mangyayari yon, ay hindi pa rin niya maiwasan na mamangha sa mga nangyari. Ganun pa man ay masaya siya dahil hindi lang si Mallory ang nakaganti sa dati nitong kasintahan at kapatid. Dahil pati siya ay nakaganti rin sa ginawa ng pamilya ng kanyang ama sa kanyang ina. Dahil ang pagsiwalat ng ginawa nila Sandro at Mariam ay ang pagbagsak din ng buong pamilya ng mga Castañeda. Sa kabilang banda naman ay hindi pa rin makapaniwala si Mallory sa mga nangyari sa nakalipas na mga buwan. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya, kahit pa may katibayan na natapos na ang bangungot na pinagdadaanan niya. Malaya na siya, at malinis na rin ang pangalan niya. Unti-unti na rin niyang nababawi ang buhay na ninakaw sa kanya ng dalawa. Ngunit kung may isang bagay man ang higit niyang hindi pinaniniwalaan, ay walang iba, kundi ang nararamdaman ni Emilio para sa kanya. Hindi naman pala siya manhid tulad ng inaakala niya, na hindi pala tuluyang naging bato ang puso niya dahil unti-unting bumalik sa ayos ang pagtibok noon nang dahil din mismo kay Emilio. Emil,
Mahinang tawag niya sa binata habang abala ito sa pagluluto. I'm ruined. You know that, right? Saad niya. Natigilan naman si Emilio tsaka dahan-dahang lumingon sa kanya. Nginitian niya naman ito tsaka muling nagpatuloy sa pagsasalita. I was used, wrecked beyond repair, and abandoned. I was accused of something I didn't even know, and suffered because of that. Anya tsaka humugot ng malalim na hininga. I'm scarred deeply, both my body and my soul. And I don't know if I could trust anyone again. Why are you telling me that? Tanong naman ni Emilio sa kanya. Because I know you love me. You're in love with me. And I find it ridiculous. How is it ridiculous? Masungit na putol naman ni Emilio sa sinasabi niya. It's ridiculous because how can you fall in love with a woman who has a past like me? How can you love me when everything in my heart is pain and anger? You think that matters to me? It should, Emilio. You should not associate yourself with me, a woman with a bad reputation. I don't care what you say, Mallory. I'm in love with you, and I am willing to follow my heart says. Ang tigas ng ulo mo. I know. Kaya hayaan mo na lang ako sa kung anong gusto kong gawin. Hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo para suklian yung mga nararamdaman ko. Hayaan mo lang ako na mahalin ka at iparamdam yun sa'yo. Sapat na sa akin yun. Umiling naman siya. Hindi ko pipilitin yung sarili ko, Emil. Hindi ko na kailangan gawin yun. Anong ibig mong sabihin? Imbis na sumagot naman ay lumapit siya dito. Tumayo siya sa harap nito mismo at nakangiting tumingala dito. Mahal kita, Emilio. Buong pusong saad niya. Hindi ako perpektong babae at madilim ang nakaraan ko. Pero pangako ko na simula ngayon, ikaw lang ang mamahalin ko. Magiging tapat ako sa'yo at sisiguraduhin ko na magiging masaya ka sa piling ko, Emilio. Dagdag niya pa. Wala akong pakialam sa nakaraan mo, Mallory. At hindi mo kailangang mangako sa akin. Dahil ako yung gagawa nun para sa'yo. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan na minahal mo ko. Alam ko naman yun. Alam ko na basta ikaw yung kasama ko, wala akong dapat ipangamba. At lalong alam ko na wala akong pagsisisihan sa pagmamahal ko sa'yo. Baka ikaw pa yung magsisi na minahal mo ko, Emilio. Hindi. Hindi ko pagsisisihan ng kahit na ano, Mallory. Mahal kita. At alam kong sa'yo lang ako sasaya. Sa'yo ko lang matatagpuan yung pagmamahal na matagal ko nang hinahangad. Sagot naman ni Emilio. Napangiti na lang siya at yumakap dito. Sobrang saya ng puso niya na hindi niya alam kung paano niya yun ipapaliwanag gamit ang mga salita. Ang mga sumunod na araw ay walang kasing saya para sa kanilang dalawa ni Emilio. Bawat araw ay pinupuno nila ng kaligayahan na alam nilang dalawa na silang dalawa lang ang makakapagbigay sa isa't isa. What if we get married now? Bulong sa kanya ni Emilio habang nakasiksik ang mukha nito sa leeg niya at nakayakap ng mahigpit sa bewang niya. Now? Paano naman natin gagawin yun? We're in Vegas, baby. We can do that now. Nito sa kanya. You want a shotgun wedding? Tanong niya. Do you want a grand wedding? Balik tanong naman ito sa kanya. Mabilis naman siyang umiling. I just want a successful wedding with you, regardless on how it was done. Then let's get married now. Magpakasalan lang tayo ulit pag uwi natin sa Pilipinas. Saad ni Emilio. Okay, let's do that. Napangiti naman ng malawak si Emilio at saka inabot ang kamay niya. I love you, Mallory. Malambing na bulong nito sa kanya habang hawak ang magkabila niyang pisngi. I love you to, Emilio. Sagot naman niya. Hindi na niya hinintay pa na halikan siya nito dahil siya na mismo ang umabot sa labi ni Emilio para mahalikan nito. Wala nang paglagyan ang kaligayahan sa puso niya. Hindi siya makapaniwala na mararamdaman niya pa yon na ikakasal siya sa lalaking mahal na mahal siya. Asawa na kita. Bulong niya kay Emilio. Natawa naman ito. Asawa na rin kita. Sobrang saya ko, Emilio. Ako rin. Sobrang saya ko, Mallory. Sagot nito tsaka siya muling hinalikan.
Nagpaubaya naman siya at ninamnam ang halik ng asawa niya. Alam niyang simula pa lang yun ang kaligayahan na pinapangarap niya. At masyado mang naging malupit ang nakaraan sa kanya ay nagpapasalamat pa rin siya na may mga magagandang bagay ang nangyari sa kabila ng mga yon. Na kahit pangit ang naging sitwasyon niya, ay naging dahilan naman yon para makatagpo siya ng mga taong naging tapat at totoo sa kanya. At higit sa lahat, natagpuan niya ang lalaking mahal siya nang walang kondisyon at tanggap siya kung sino siya at sa kung anuman ang kanyang nakaraan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mallory at ni Emilio. Naway kayo po ay may natutunan sa kwentong ating napagsaluhan ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Kaya naman hi to Evangeline from Tagum, Melanie Wego from Antipolo City, Kadag family from Tanay Rizal, Miss Angel from Hong Kong, Feli Duhali from Hong Kong, Karamay Ed TV from San Andres, Quezon Province, Annabel Aleto from Mandaue City, Cebu, Delia from Batangas, Agnes Embolsado from Vancouver, Canada, at kay Merly Samaniego from Qatar. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga nakakakilig na kwentong pag-ibig. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Dear Jen.